Alam mo ba na karamihan sa tao sa paligid mo ay napapaniwala, napapahiya, o napipilitang magsabi ng bagay na ayaw nilang sabihin kahit hindi mo sinasadya? Lahat ng ito ay dahil sa psychological conversation tricks, mga simpleng teknik na ginagamit sa pakikipag-usap para makontrol ang daloy ng usapan, makuha ang impormasyon, o mapanatili ang authority mo sa sitwasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative sa masamang paraan. Ang layunin nito ay awareness at self-protection. Kapag alam mo ang tricks na ginagamit sa mga tao, mas madali mong naiintindihan ang kanilang motibo at hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 proven psychological tricks in sa conversation, mula sa silent tactics hanggang sa subtle framing na pwede mong gamitin sa trabaho, relasyon, o kahit simpleng social interaction. Ang bawat tip ay backed ng behavioral psychology at real-world observation. Kaya hindi lang ito teorya, praktikal at makakatulong sa pang-araw-araw na buhay mo. Maghanda dahil pagkatapos ng video na ito, mas magiging alerto ka sa bawat usapan at malalaman mo kung paano makontrol ang flow ng usapan ng hindi halata. Number 1. The strategic silence. Isa sa pinaka-epektibong psychological conversation tricks ay ang katahimikan sa tamang oras. Kapag may nagsalita sa'yo at hindi ka agad sumagot, natural na napipilitang punan nila ang katahimikan. Sa utak ng tao, ang silence ay nagdudulot ng discomfort, kaya madalas silang maglabas ng karagdagang impormasyon o totoong iniisip. Sa trabaho halimbawa, kapag may nagtanong tungkol sa desisyon mo at tumahimik ka bago sumagot, kadalasan ay magsasabi sila ng mas malinaw na rason o motibo. Sa relasyon naman, kapag hindi ka agad nag-react sa maliit na banat o kritisismo, mas malamang silang magpaliwanag ng hindi nila namamalayan. Ang susi rito ay hindi ang pagiging passive, kundi ang pagiging controlled at aware. Ang strategic silence ay nagpapakita na hindi ka reactive, hindi ka madaling manipulahin, at ikaw ang may control sa daloy ng usapan. Sa tamang timing, mas nakaka-impress ka at mas mataas ang iyong influence sa kausap. Number 2. Mirror their words. Isa pang malakas na psychological trick ay ang pag-mirror ng huling salita o phrase ng kausap mo, pero gawing tanong o reflect ito pabalik sa kanila. Halimbawa, kapag sinabi ng kausap mo, "Pakiramdam ko hindi mo ako nirerespeto." Pwede mong sagutin ng, "Hindi mo ako nirerespeto?" Sa unang tingin, simple lang. Pero sa psychology, pinaparamdam nito na nakikinig ka at naiintindihan mo sila, habang hinihikayat silang magpaliwanag ng mas detalyado. Madalas dito lumalabas ang inconsistencies sa kanilang sinasabi o ang totoong dahilan ng kanilang damdamin. Ang mirror technique ay napaka-epektibo sa negotiation, arguments at kahit simpleng social interaction. Pinapabagal nito ang usapan, binibigyan ka ng control sa flow, at natutulungan kang ma-extract ang impormasyon ng hindi halata. Sa madaling sabi, ikaw ang nakaka-guide sa pag-usad ng conversation, hindi sila. Number 3. Lower your voice, don't raise it. Isa sa pinaka-subtle ngunit powerful na conversation trick ay ang pagbaba ng boses sa gitna ng tensyon o argumento. Kapag bumaba ang tono mo, automatikong bumababa rin ang boses ng kausap mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na subconscious mirroring. Ang tao ay natural na nag-a-adjust sa tono ng boses ng kausap. Kapag calm pero firm ang pagsasalita mo, nagmumukha kang mas may authority at kontrolado ang emosyon. Kahit galit or frustrated ang kausap, mas malaki ang chance na makinig sila at hindi mag-react ng impulsive. Sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa simpleng debate, ang mababang boses ay nagpapadala ng mensaheng, "Hindi ako natitinag at alam ko ang ginagawa ko." Ang pinakamahalagang punto, ang control sa boses mo ay control sa flow ng conversation. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig o respetuhin. Ang katahimikan at mababang tono ay natural na nagbibigay ng impression ng confidence at authority. Number 4. Ask how instead of why. Isa sa mga subtle psychological tricks sa conversation ay ang paggamit ng how kaysa why kapag nagtatanong. Halimbawa, imbes na sabihin, "Bakit mo ginawa yan?" Mas epektibo ang, "Paano mo napagdesisyonan yan? Bakit ito gumagana?" Sa psychology, ang salitang why ay madalas nagtitrigger ng defensiveness. Para bang sinasabi nito sa kausap, "May mali ka, ipaliwanag mo." Samantalang ang how ay neutral at analytical, kaya mas bukas ang utak ng kausap na magpaliwanag ng totoong reasoning. Ang trick na ito ay ginagamit sa negotiations, interviews, at kahit sa daily conversations. Nakakatulong ito na hindi defensive ang kausap,
lumalabas ang totoong motibo o rason. Nananatili kang calm at kontrolado sa usapan. Sa madaling sabi, ang paraan ng pagtatanong mo ay nagdidikta ng response ng kausap. Sa halip na labanan ng depensa nila, hinihikayat mo silang magbukas at magsabi ng higit pa. Number 5. Control the frame, not the argument. Isa sa pinakamakapangyarihang psychological conversation tricks ay ang pagkontrol ng frame ng usapan kaysa makipagtalo sa detalye. Halimbawa, imbes na makipagtalo kung sino ang tama o mali, pwede mong sabihin, ang tanong dito ay hindi kung sino ang mali, kundi kung ano ang solusyon. Sa psychology, ang taong kumukontrol sa frame ng conversation ang may tunay na authority. Kahit na ang kausap mo ay agresibo o madaldal, kapag na-shift mo ang focus sa objective or outcome, nagiging mas productive at mas kontrolado ang flow. Ito ay epektibo sa relasyon para hindi ma-escalate ang argumento, trabaho para makapag-focus sa problem solving, negotiation para hindi ka madala sa emotional traps. Ang sikreto, hindi mo kailangan i-win ang argument, kailangan mo lang i-guide ang usapan. Kapag ikaw ang may control sa frame, ikaw ang nakaka-decide kung anong magiging direction ng conversation at hindi sila. Number 6. Delayed response, higher value. Isa pang epektibong psychological conversation trick ay ang hindi agad pagsagot. Kapag hindi ka nag-reply ka agad sa tanong, mensahe o argumento, automatikong nagkakaroon ng impression na mas mahalaga at mas confident ka. Sa utak ng tao, ang mabilis na pag-react ay kadalasang na-associate sa pagiging desperate or emotional. Sa trabaho, kapag hindi ka agad sumagot sa email o tanong ng boss, mas mataas ang perception ng professionalism at control mo sa sitwasyon. Sa relasyon, kapag hindi ka agad nag-reply sa text o comment, nagiging curious ang kausap at nagiging mas conscious sa ginagawa nila. Ang delayed response ay hindi pwedeng cold o walang pakialam, hogyor, ay controlled timing. Pinapakita nito na may self-control ka, hindi ka basta-basta na influence ng emosyon ng iba, at ikaw ang may control sa daloy ng conversation. Sa madaling sabi, hindi mo kailangang maging reactive para maging impactful. Number 7. Label their emotion. Isa sa pinaka-effective na psychological conversation tricks ay ang pag-label ng emosyon ng kausap mo. Halimbawa, kapag ramdam mo na galit, frustrated o nalilito sila, pwede mong sabihin, mukhang frustrated ka ngayon. Kapag ginawa mo ito, kahit mali ka sa pag-assess, kadalasan ay itatama nila. At sa pag-correct nila, lumalabas ang totoong emosyon at intensyon nila. Sa psychology, ang teknik na ito ay ginagamit sa FBI negotiation. Dahil nakakatulong ito, ikalmang kausap, buksan ang kausap sa mas malalim na explanation, palalimin ang connection sa pamamagitan ng understanding. Ang pinakamagandang epekto ng labeling ay naipaparamdam mo na naiintindihan mo sila, kaya nagiging mas cooperative at honest ang kausap. Hindi lang ito nakaka-extract ng impormasyon, nakakatulong din na maiwasan ang escalation ng tensyon. Number 8. End conversations first. Isa pang strategic psychological trick sa conversation ay ang magandang usapan sa tamang oras bago pa man maubos ang iyong energy o ma-overwhelm ka sa detalye. Kapag ikaw ang nagtatapos ng usapan, nag-iiwan ka ng malakas na impression at control sa interaction. Kapag lagi kang nagpapatuloy kahit hindi na produktibo ang pag-uusap, maaring maging reactive ka, madala sa emosyon o ma-manipulate. Pero kapag ikaw ang nagtatapos, nagpapakita kang may boundaries, napananatili ang respeto sa sarili, nakakontrol ka sa flow ng relasyon o trabaho. Ang simpleng trick na ito ay nakaka-build ng authority at presence. Hindi mo kailangang ipilit ang words o argumento. Ang impact ay nakasalalay sa timing at sa paraan kung paano mo iniwan ang conversation. Sa madaling sabi, ang huling salita o aksyon mo ang nagdadala ng pinakamalakas na mensahe. Number 9. Use questions to guide, not attack. Isa sa pinaka-epektibong psychological conversation tricks ay ang paggamit ng mga tanong para mag-guide ng usapan, hindi para atakihin ang kausap. Sa halip na sabihing, "Mali ka!" o "Bakit mo ginawa yan?" o pwede mong itanong, "Paano mo naisip gawin ito sa ganitong paraan?" Ang trick na ito ay nagdudulot ng dalawang bagay. Nagiging analytical ang kausap, mas malamang nilang ipaliwanag ng detalyado ang kanilang reasoning kaysa mag-defend. Nananatili kang calm at kontrolado, hindi ka nagiging reactive o emotional sa kanilang aksyon. Sa negotiation, relasyon o trabaho,
Ang paggamit ng guided questions ay nagpapakita na ikaw ay focused sa solusyon, hindi sa problema. Ito ay subtle, hindi halata, at mas epektibo kaysa direktang argumento. Sa madaling sabi, hindi mo kinakailangang patunayan na tama ka. Hinihikayat mo lang silang ipakita ang kanilang reasoning. At sa proseso, ikaw ang may control sa daloy ng usapan. Number 10. Repeat keywords to reinforce points. Isa sa pinaka-subtle ngunit powerful na psychological conversation tricks ay ang pag-ulit ng keywords o phrases ng kausap mo sa usapan. Halimbawa, kapag sinabi nila, ang problema ay hindi ko alam kung paano i-handle ito. Pwede mong sabihin, hindi mo alam kung paano i-handle ito? Bakit ito epektibo? Pinaparamdam mo na nakikinig ka at naiintindihan mo sila. Hinihikayat mo silang mag-explain ng mas detalyado at mas bukas. Sa proseso, lumalabas ang totoong reasoning o inconsistency sa kanilang sinabi. Ang repeating technique ay simple pero malakas. Hindi mo kailangan maging agresibo o dominative. Sa halip, ang conversation flow ay nagaguide sa pamamagitan ng subtle cues at ang kausap ay natural na nagbubukas ng impormasyon. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng repetition, ikaw ay nakakadirect ng usapan ng hindi halata at mas mataas ang chance mong maunawaan ang tunay na motibo o intensyon ng kausap mo. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo, ang lakas sa pakikipag-usap ay hindi nasusukat sa dami ng salita o sa bilis ng pagsagot, kundi sa kontrol ng emosyon, timing, at flow ng usapan. Kapag alam mo ang tamang tricks mula strategic silence, mirroring controlled voice, hanggang guided questions, mas nagiging alerto ka, hindi madaling manipulahin, at mas epektibo sa bawat interaction. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative sa ibang tao, kundi sa pagiging aware at confident sa sarili mo. Kapag marunong kang gumamit ng psychological conversation tricks, natural na nakukuha mo ang respeto, impormasyon, and cooperation ng kausap nang hindi ka nawawala sa sarili mo. Ang pinakamahalaga, practice and awareness ang susi. Hindi mo kailangan ipilit ang power, dahan-dahan, mong na-adjust ang flow ng conversation at napapabuti ang resulta para sa lahat. Kapag natutunan mong maging mapanuri at strategic sa usapan, nagiging mas malakas at mas protektado ka sa kahit anong social o professional interaction. Manatiling mapanuri, manatiling confident, at tandaan, ang tamang salita at timing ay puwersa na mas malakas kaysa lakas ng boses o argumento. For more video, please subscribe to Psychology Trap Breaker. Huwag kalimutan na mag-like and share at maraming salamat sa mga solid kong subscribers.